Magandang hapon mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 4, 2025, Tuesday. Update tayo sa bagong bagyo na paparating. Meron ng inilabas na advisory ang pag-asa dito. Alamin natin ang latest track at Typhoon Tino. Patuloy pa rin ang pananalasa, nakataas pa rin ang signal number 4 at 3 sa ilang lugar. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Si Typhoon Tino ay medyo humina ng kaunti habang bumabagal ang galaw nito sa may Iloilo Strait ngayong hapon. Namataan ang mismong mata ng bagyo sa coastal waters ng Jordan, Guimaras. Sa ngayon, taglay ni Tino ang maximum sustained winds na 135 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 180 kilometers per hour at central pressure na 970 HPA. Kumikilos ito pa west-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Malawak pa rin ang sirkulasyon mula strong hanggang typhoon force na hangin ay umaabot hanggang 300 kilometers mula sa gitna. Kaya kahit wala ka sa mismong track ng mata, maaari ka pa rin makaranas ng mapanganib na bugso ng hangin at malalakas na ulan. Sa ngayon, nakataas ang iba't ibang antas ng tropical cyclone wind signal sa mga nasa apektadong lugar. Nasa tropical cyclone wind signal number 4 ang Cuyo Island, ang central at southern portion ng Antique, central at southern portion ng Iloilo at ang buong Guimaras. Ang typhoon force winds na ito ay may lead time na 12 hours, may range na 118 hanggang 184 kilometers per hour. Ang posibleng epekto ay significant hanggang severe threat to life and property, pagbuwal ng mga puno at poste, paglipad ng yero, pagkasira ng mga light to medium structures at malawakang pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Signal number 3 naman, ang northernmost portion ng Palawan, ang natitirang bahagi ng Antique kasama ang Caluya Island, Aklan, Capiz, natitirang bahagi ng Iloilo, northern at central portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, at northern portion ng Negros Oriental. Signal number 2 naman sa southwestern portion ng Masbate, southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Romblon, at ang northern portion ng Palawan kasama ang Cagayancillo Island. Kabilang din sa signal na ito ang Cebu kasama ang Bantayan Island, northwestern portion ng Bohol, central portion ng Negros Oriental at ang natitirang bahagi ng Negros Occidental. Habang signal number 1 naman ang southern portion ng Quezon, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, northern at central portion ng Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Romblon, southern portion ng Albay, kasama rin dito ang western at southern portion ng Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate, kasama ang Burias at Ticao Island at ang central portion ng Palawan. Sa eastern Visayas side, sakop ang western portion ng Northern Samar, western portion ng Samar, Biliran, Leyte at ang northern at western portion ng Southern Leyte. Sa Central Visayas at Negros, kasama ang natitirang bahagi ng Bohol, natitirang bahagi ng Negros Oriental at Siquijor. Bagamat bahagyang humina, delikado pa rin ang ulan at hangin na dala ni Tino. Habang bumabagal sa may Iloilo Strait, mas tumatagal ang pag-ulan sa paligid ng Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan at Negros at mas tumitindi ang coastal inundation sa mga baybayin. Kapag mabagal ang bagyo, mas nagtatagal ang heavy rain footprint at mas mataas ang tsansang mag-overflow ang mga ilog at sapa sa urban centers. Para sa track at intensity outlook, batay sa pinaka-latest data, matapos ang landfall sa Guimaras, inaasahang magpapatuloy ang pagtawid ni Tino sa Western Visayas at papuntang Northern Palawan hanggang sa lumabas ito sa West Philippine Sea pagsapit ng bukas, November 5 ng umaga. Target nitong lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o sa Thursday, November 6 ng madaling araw. Dahil sa interaksyon sa lupa at bulubunduking terrain ng Negros, Panay at Mindoro, bahagyang humihina si Tino habang nasa coastal waters ng Western Visayas. Pero inaasahang mananatili pa rin ito sa typhoon category habang dumaraan sa bansa at posibleng muling lumakas kapag nakalabas na sa mainit na dagat ng West Philippine Sea. Mahalagang tandaan, heavy rainfall, severe winds at storm surge ay maaari pa ring maranasan kahit nasa labas ka ng mismong landfall point at kahit nasa gilid ka ng forecast confidence cone. Normal ang bahagyang pag-shift ng track sa loob ng cone. Kung bahagyang umangat, mas maaapektuhan ng southern Luzon ng mas matinding ulan at bugso. Kung bahagyang bumaba naman, mas tatamaan ng mas malawak na bahagi ng Mindanao at southern Visayas. Kaya kinakailangan nakamonitor sa bawat updates
para sa pinakasariwa at pinakatumpak na pagbabago sa landfall window, rainfall footprint at wind threat. Pagkatapos ni Tino, may isa pang sistema na dapat bantayan. Ang low pressure area sa timog ng Guam sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nagdevelop na bilang isang tropical depression. Kaninang umaga, tinataya ang sentro nito ay nasa layong 1,985 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugsong hangin hanggang 70 kilometers per hour, central pressure na 1,004 HPA at kumikilos pa west sa bilis na 20 kilometers per hour. Malawak din ang hangin dahil ang strong winds ay umaabot hanggang 300 kilometers mula sa sentro. Narito naman ang general outlook para sa susunod na mga araw batay sa ibinigay na guidance sa loob ng susunod na 24 hours. Inaasahang babagal ang takbo ng tropical depression habang kumikilos pa west at minsan ay magpapabago-bago ang galaw. Pagkatapos nito, unti-unting bibilis pa northwestward sa Philippine Sea hanggang Friday, November 7. Bago lumiko pa west-northwestward sa Saturday, November 8. Sa track forecast, maaaring pumasok ito sa PAR bandang Friday evening o Saturday at kapag nakapasok, papangalanan itong bagyong Uwan. Bagamat lampas pa sa 5 araw ang lead time, ipinapahiwatig ng TC threat potential na tumataas ang posibilidad ng landfall scenario sa bansa. Ngunit nananatiling mataas ang uncertainty sa eksaktong lokasyon at timing. Sa lakas, nakikitang mag-i-intensify ito habang nasa Philippine Sea, posibleng umabot sa typhoon category sa Thursday, November 6 at maaaring maging super typhoon pagsapit ng weekend kung mananatiling favorable ang sea surface temperature at mababa ang vertical wind shear. Sa ngayon, hindi pa nito direktang naaapektuhan ang kalupaan at karagatan ng Pilipinas. Ngunit dahil sa kombinasyon ng paparating na tropical cyclone at posibleng northeast monsoon surge, asahan ang paggaspang ng dagat sa northern at eastern seaboards simula Saturday. Kung ikaw ay nasa Cordillera, Cagayan Valley, Ilocos, Aurora o Quezon, maganda ng simula ng maagang paghahanda habang mahaba pa ang lead time. Sa forecast weather conditions ngayong araw, stormy ang kahandaan sa Palawan, Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas dahil kay Typhoon Tino. Dito posible ang heavy to intense at minsan torrential na ulan at mula strong hanggang typhoon force na hangin. Kaya mula minor hanggang extreme threat to life and property ang nakapaloob. Sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Albay, Sorsogon, Masbate at natitirang bahagi ng Mimaropa, asahan ng rains with gusty winds. Dala pa rin ni Typhoon Tino na may moderate to heavy na ulan at strong to gale force na hangin. Sa natitirang bahagi ng Mindanao at natitirang bahagi ng Bicol Region, cloudy skies na may scattered rains at thunderstorm dahil sa trough ng bagyo. Samantala, sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Isabela at Aurora, may cloudy skies with scattered rains at isolated thunderstorm dahil sa shear line. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, maulap na may mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Kahit wala sa signal, maaari ka pa ring abutin ng outer bands kaya manatiling alerto. Manatiling ligtas mga kababayan sa maagap na paghahanda at maingat na paggalaw, maiiwasan natin ang pinakamasamang epekto habang dumaraan si Typhoon Tino at habang minomonitor ang susunod na sistema. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at patuloy po tayong mag-ingat.